Ako si Hiroshi Tanaka, punong guro ng isa sa mga nangungunang high school sa Tokyo. Ako ay nagtuturo na sa loob ng 26 na taon at laging naniniwala na ang isang mahusay na edukasyon ay dapat makamit sa pamamagitan ng matinding pagpapahirap. Ang mga bata naming Hapon ay maaaring pagod, ngunit sila ay makakakuha ng mataas na marka, makakapasok sa mga nangungunang unibersidad, at magiging mahahalagang tao sa mundo. Sa aking paningin, ang Pilipinas ay isang bansang masyadong masaya. Ang mga bata ay madalas nakangiti, makulay magdamit, sumasayaw sa pagitan ng mga klase, at walang sinuman ang sapilitang mag-aral hanggang alas 10 ng gabi. Naalala ko ang isang ulat mula sa OECD. Ang mga batang Pilipino ay 2 taong nahuhuli sa pagbasa kumpara sa mga batang Hapon. Ganoon din sa matematika at siyensiya. Tingnan mo. Sabi ko minsan sa aking mga kasamahan sa silid pahingahan ng guro, paanong makikipagkompetensiya sa mundo ang mga batang ganyan kangiti. Ngunit ngayong taon, inutusan ako ng Ministry ng Edukasyon ng Hapon na pamunuan ang isang delegasyon ng 4,000 guro upang mag-aral sa Pilipinas sa loob ng 7 araw. Ang nag-iisang dahilan, ang suicide rate ng mga estudyanteng Hapon ay isa sa pinakamataas sa mundo, habang ang Pilipinas ay kabilang sa pinakamababa kahit na mas mahirap sila kaysa sa amin. Hindi ako naniwala. Akala ko ito ay pag-aaksaya lamang ng oras at budget, ngunit utos ay utos. Kahit pagdating namin sa Ninoy Aquino International Airport noong umaga, ganun pa rin ang aking iniisip. Ang hangin ay mainit at mahalumigmig. Basang-basa ang aking shirt. Ang mga tunog ng wikang Filipino ay nakakabingi, at ang mga karatula ay puno ng mga salitang hindi ko mabasa. Nagreklamo ako kay G. Misaki na naglalakad sa tabi ko. Tingnan mo, anong ituturo sa atin ng bansang ito? Sinalubong kami ng isang bus ng Department of Tourism, nagbigay ng masiglang, "Magandang umaga po," at isang malawak na ngiti ang driver. Tumugon ako ng isang mabilis na tango, pilit. Habang papasok kami sa lungsod, nakita ko ang mga estudyanteng nakasuot ng puting polo at asul na palda, pantalon na naghihintay ng bus. Marami ang tumatawa ng malakas. Isang babae ang nagbabahagi ng kanyang turon sa kanyang kaibigan. Tingnan mo, bulong ko, walang pressure. Sa unang araw ng immersion, dinala kami sa isang pampublikong paaralan sa San Pedro, Laguna, isang simpleng paaralan ng gobyerno. Luma ang gusali, mabagal ang ikot ng ceiling fan at walang aircon. Lalo akong nakasiguro sa aking sariling kaisipan. Ngunit sumapit ang alas 8 ng umaga, tumunog ang kampana. Lahat ng bata ay tumayo ng tuwid sa harap ng flagpole, umaawit ng lupang hinirang at sabay-sabay na nanalangin. Ang kanilang mga tinig ay napakalinaw at nagpabango ng balahibo ko nang hindi ko namamalayan. Pagkatapos nito, hindi sila nagmadaling tumakbo sa kanilang mga silid-aralan, kundi pumila upang magmano sa kanilang mga guro. Bawat guro ay tumugon ng ngiti at pagtanggap. Ang prinsipal, isang maliit na lalaki na may puting buhok, ay ngumiti at sinalubong kami sa malinaw na wikang Hapon. Maligayang pagdating, mga respetadong gurong Hapon. Nabigla ako. Sinabi niya na nag-aral siya sa Kyoto, 20 taon na ang nakararaan at naaalala pa rin ang kanyang pagbati hanggang ngayon. Ang unang klase na pinanood ko ay siyensiya sa junior high. Ang guro ay hindi nagleksiyon sa whiteboard, kundi hinati ang mga bata sa 5 grupo, may hawak na plastik na bote, straw at lobo, upang gumawa ng water rocket na lilipad sa patio. Ang tawanan ay malakas. Isang bata ang nakapagpalipad ng rocket na tumama sa bubong ng canteen. Sa halip na magalit, pumalakpak ang guro at nagtanong, "Ano sa tingin mo ang pupwede nating gawin para mas tumaas pa ito?" Nangunot ang noo ko. Ito ba ay klase sa siyensiya o laro? Ngunit ang nangyari sa harap ko ang nagpatigil sa akin. Isang maliit na batang lalaki ang nagtaas ng kamay. "Ma'am, kung dagdagan natin ang presyon ng hangin sa bote, mas lilipad po ba ito?" Ngumiti ang guro at sumagot, "Subukan mo." 3 minuto pagkatapos, ang bagong rocket ay lumipad ng napakataas at muntik nang tumama sa kable ng kuryente. Pumalakpak ang buong paaralan. Tiningnan ko ang relo. Gumugol lamang sila ng 20 minuto sa pag-aaral, ngunit naunawaan ng lahat ang prinsipyo ng pressure at propulsion ng mas mahusay kaysa sa itinuro ko gamit ang 2 pisara ng mga pormulang matematika. Sa oras ng tanghalian, ang mga bata ay umupo ng pabilog sa sementadong sahig, nagkakainan ng kanilang mga ulam. Nakita ko ang isang batang lalaki na nagsalin ng kanyang ginisang gulay sa plato ng kaibigan
na nakalimutan ang kanyang baon. Walang nang asar. Walang nag-video para ipahiya. Mayroon lamang salita na, kain ka pa, para tumangkad ka. May kakaiba akong naramdaman sa aking dibdib, tila may gumagalaw sa paniniwalang matagal ko nang pinanghahawakan. Nang gabing iyon, dinala kami ng principal upang panoorin ang Drum and Lyre Corps ng paaralan. Nagpractice sila ng national anthem ng Hapon upang salubungin kami. Ang tunog ng drum ay umalingaw-ngaw. Isang maliit na bata ang tumutugtog ng malaking drum at nanginginig ang kanyang katawan, ngunit malawak ang kanyang ngiti, kita ang lahat ng kanyang ngipin. Pagkatapos ng practice, tumakbo siya sa akin, nagmano, nagbigay galang, at nagsalita ng wikang Hapon na may pag-aatubili. Salamat po at dumalaw kayo sa amin. Natigilan ako. Ang kamay ko na nakataas bilang tugon ay bahagyang nanginginig. Nang gabing iyon, sa aking hotel, tiningnan ko ang mga larawang kinuha ko sa araw na iyon. Larawan ng batang tumutugtog ng drum na nakangiti, larawan ng babaeng nagbabahagi ng turon, larawan ng water rocket na lumilipad sa langit. Tinanong ko ang sarili ko, ito ba ang tunay na kaligayahan? Hindi pa ako handang sumagot, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 20 saings na taon, nakatulog ako nang hindi nag-aalala kung aling estudyante ang magpapakamatay kinabukasan. At hindi ko pa alam na sa susunod na 6 na araw, wawasakin ng Pilipinas ang lahat ng pinaniniwalaan ko at bubuuin akong muli. Kinabukasan, ang aming schedule ay dinala kami sa isa pang paaralan sa Makati City, isang sikat na private school na dating nasa top ranking sa Southeast Asia. Inaasahan ko na makita ang nakatagong katotohanan na ginagamit nila ang pera upang makabili ng marka o pinipilit ang mga bata na mag-aral ng husto hanggang sa umiyak sila tulad sa Japan. Ngunit ang nakita ko ay muling nagpabigla sa akin. Alas 8 ng umaga, lahat ng bata ay nagbigay galang pa rin sa kanilang mga guro sa harap ng silid-aralan, ngunit mayroong espesyal na seremonya. Pinapakuha ng class advisor ang lahat ng bata ng maliliit na pink note, magsulat ng papuri para sa isang kaibigan sa klase, at idikit ito sa malaking pisara sa harap ng silid-aralan kung saan nakalista ang pangalan ng lahat. Nakita ko ang isang medyo matabang batang lalaki na nagngangalang Carlo nang umiti ng malawak nang mabasa ang note na idinikit ng kaibigan. Carlo, magaling ka magkuwento, nakakatuwa. Tumutulong ka ring magbuhat ng mabibigat na gamit para kay ma'am araw-araw. Salamat, Carlo. Ngumiti si Carlo at tila lumiwanag ang mundo. Tinakpan ni Carlo ang kanyang bibig, tumutulo ang luha. Lumapit ang guro at mahinang inakbayan siya at sinabing, ngayon, ikaw ang star ng ating klase. Lumingon ako kay G. Misaki at mahinang nagtanong, walang bullying ba sa paaralang ito? Tumawa siya ng mahina, tila wala nga po. Ang ikalawang klase ay English. Ang guro ay isang binata na may mahabang buhok. Hindi siya nagbukas ng libro, kundi nagpatugtog ng Imagine ni John Lennon at pinaupo ang mga bata ng pabilog. Nagtanong lamang siya ng isang tanong, kung walang bansa, walang relihiyon, walang pagkakaiba, paano tayo mabubuhay ng magkasama? Sumagot ang mga bata ng may tawanan at kaseryosohan, maghahati kami ng pagkain araw-araw. Walang mag-aaway dahil sa kulay ng balat. Tutulungan namin ang isa't isa na magtanim ng puno para lumamig ang mundo. Hindi hinusgahan ng guro kung tama o mali, kundi nagbigay ng thumbs up sa lahat at pinaguhit ang mga bata ng kanilang pangarap na mundo. 10 minuto pagkatapos, ang dingding ng silid-aralan ay puno ng makulay na guhit. May batang gumuhit ng mundo kung saan ang lahat ay nakangiti tulad ng sunflower. May batang gumuhit ng ilog kung saan ang mga isda ay lumalangoy ng magkasama ng walang harang. Tiningnan ko ang guhit ng isang batang babae. Iginuhit niya ang sarili na nakatayo, nakabukas ang mga braso, yakap ang mundo, at may nakasulat na, gusto kong maging masaya ang lahat, kahit ang mga nang-aapi sa akin. Pakiramdam ko ay sinuntok ako sa dibdib. Sa oras ng tanghalian, ang mga bata ay hindi tumakbo sa kantin upang bumili ng pagkain tulad sa mga paaralang Hapon, kundi nagtipon-tipon upang magtinda ng turon upang kumita ng pera para tulungan ang mga mahihirap na bata. Ang mga estudyanteng high school ang nagprito ng turon. Ang mga junior high ang nagbalot. Ang mga elementary ang sumisigaw upang tumawag ng customer. Bumili ako ng 2 piraso. Nagmano, nagbigay galang. Ang batang nagtinda sa akin at nagsabi, ang pera po ngayon ay ipambibili namin ng aklat para sa mga bata sa Tondo, sir. Kinagat ko ang turon, medyo maalat,
medyo matamis, ngunit umabot sa aking dibdib at napaluha ako. Nang hapon na iyon, dinala kami upang tingnan ang guidance counselor's room ng paaralan. Isang maliit, malamig na silid na may malambot na sopa, teddy bear, at kahon ng tissue. Sinabi ng guidance counselor na araw-araw ay may mga batang dumarating upang magkuwento tungkol sa problema sa bahay o bullying. Ang ilan ay umiiyak, ang ilan ay yumayakap sa teddy bear at nakatulog. Hindi namin sila sinasabihan na magpakatatag ka, sabi niya. Sinasabi lang namin na okay lang iyan, ligtas ka rito. Nagtanong ako, nanginginig ang boses. Paano ang mga batang nag-iisip na magpakamatay? Ngumiti siya ng malungkot. Mayroon po kaming ganoon, sir. Ngunit mula nang nagkaroon ng silid na ito, alam ng lahat ng bata na may lugar silang mapupuntahan para umiyak. Wala nang kailangang mamatay ng mag-isa. Nang gabing iyon, pauwi sa hotel, nakita ko ang isa sa mga estudyanteng Hapon sa aming delegasyon na nagngangalang Yuta na nakaupo ng tahimik sa bus. Mahigpit niyang hawak ang kanyang cellphone, maputla ang mukha na tila hindi natulog ng 3 araw. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. May problema ba, Yuta? Yumuko siya, umaagos ang luha. Bumagsak po ako sa math, sir. Papatain ako ni Papa. Nagulat ako at hindi makapagsalita. Si Yuta ay isang estudyanteng may 98,100 average. Ito ang una niyang pagbagsak at labis siyang natakot sa kanyang ama kaya nag-isip siyang magpakamatay. Inakbayan ko siya, ngunit alam ko sa aking puso na hindi sapat ang yakap na ito. Nang gabing iyon, tumawag ako sa aking asawa sa Tokyo. Nagtatanong tungkol sa aming 16 taong gulang na anak na lalaki. Sinabi niya na hindi na ito ngumiti sa loob ng 3 buwan. Ibinaba ko ang telepono, nakaupo, nakatingin sa kisame ng hotel at umiyak sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon. Seryoso akong nagduda na ang tinawag kong mahusay na edukasyon ay maaaring pumapatay sa aming mga anak at ang Pilipinas na dating minamaliit ko ay nagtuturo sa akin na ang nararamdaman ng isang bata ay mas mahalaga kaysa sa marka ng pagsusulit. Ngunit hindi pa ako handang sumuko. Mayroon pa rin akong napakataas na pader sa aking puso at sa susunod na 5 araw, ang pader na iyon ay wawasakin sa paraang hindi ko inasahan. Pagising ko sa 2 araw, masakit ang ulo ko. Si Yuta ay tahimik pa rin sa bus, hindi nakikipag-usap kaninuman. Nakita ko ang itim na ilalim ng kanyang mga mata, tila hindi natulog ng 2 gabi. Gusto kong magsabi ng kahit ano, ngunit ang mga salitang, "Kaya mo yan," na laging sinasabi ko sa mga batang Hapon. Sa buong buhay ko ay nakabara sa aking lalamunan. Ngayon, dinala kami sa isang tunay na probinsyal na paaralan, isang barangay na paaralan sa Maligaya, Palawan. Lumang gusali na gawa sa kahoy, tuyong damuhan dahil sa tagtuyot. Walang ceiling fan sa silid-aralan, isa lamang lumang floor fan. Napangiti ako nang may panunuya sa aking isip. Ito ang tunay na mukha ng edukasyon sa Pilipinas. Ngunit nang huminto ang bus, mahigit 80 bata ang tumakbo upang sumalubong. Nakatayo sila sa hanay na may hugis puso, may hawak na mga karatula na gawa sa papel na may nakasulat na Yokoso Sensei Tachi, maligayang pagdating po, mga guro, nakasulat sa sulat kamay ng mga batang elementary. Nakatayo ako ng matigas hanggang sa mahinang kinalabit ako ng isang gurong Pilipino. Ang principal, isang lalaking nasa 50s, nakasuot ng kupas na puting shirt, ay nagbigay galang at nagsalita ng buong pangungusap sa Hapon. Dati po akong ulila. Nakakuha ako ng scholarship para mag-aral sa Tokyo, 30 taon na ang nakalipas. Ngayon gusto kong makita ng mga gurong Hapon na hindi nasayang ang scholarship na iyon. Ako ay natigilan. Ang unang klase na pinanood ko ay civics sa grade 4. Pinaupo ng guro ang mga bata ng pabilog sa banig at nagkuwento tungkol sa bayanihan gamit ang 2 paper doll. Ang isa ay pinangalanang Makasarili at ang isa naman ay Mapagbigay. Nagtulungan ang mga bata upang magtanghal ng isang maikling dula. Nang ayaw ibahagi ni Makasarili ang kanyang pagkain, tumalikod ang lahat. Nang ibahagi ni Mapagbigay ang pagkain sa lahat, tumakbo ang lahat upang yakapin siya. Pagkatapos ng 10 minuto, mas naunawaan ng lahat ng bata ang salitang bayanihan kaysa sa itinuro ko sa loob ng 8D sa anda pahinang aklat aralin. Pagkatapos, tinanong ng guro ang mga bata, "Kung umiiyak ang kaibigan mo, ano ang gagawin mo?" Isang matabang batang lalaki ang nagtaas ng kamay. Yayakapin ko po at sasabihin kong, "Okay lang iyan." Isa pang batang babae na may 2 braid ang nagtaas ng kamay.
Pakinggan po muna hanggang matapos bago tulungan na lutasin ang problema. Nakatayo ako at nanginginig. Ito ang klase na walang katumbas sa mga paaralang Hapon. Ngunit ito ang klase na nakakaligtas ng buhay ng mga bata. Sa oras ng tanghalian, dinala kami ng mga bata upang kumain sa ilalim ng isang malaking puno ng nara. Ang ulam ay itlog na maalat at ginisang gulay at kanin lamang. Ngunit ang lahat ng bata ay nagsalin muna sa mga gurong Hapon bago sa kanilang sarili. Nakita ako ng isang bata na hindi nagsasalin ng ginisang gulay, kaya mabilis siyang nagsalin sa aking plato at ngumiti. Sir, ang gulay po ay nakakalinaw ng mata para makita niyo ng mas malinaw ang mga bata. Kinagat ko ang ginisang gulay. Mapait ito sa dulo ng dila, ngunit matamis sa puso. Nang hapon na iyon, dinala kami upang tingnan ang livelihood garden sa paaralan. Nagtanim ang mga bata ng salad greens, kamatis, at nag-alaga ng manok. Sinabi ng guro na ang perang kinikita mula sa pagbebenta ng gulay at itlog ay ginagamit upang bumili ng uniforme para sa mga mahihirap na bata at mga aklat para sa library. Nakita ko ang isang batang lalaki na seryosong nagdidilig ng mga gulay. Tinanong ko siya, "Gusto mo ba ang klase na ito?" Ngumiti ang batang lalaki ng malawak, halos mawala ang mata niya. "Opo sir, dahil makakain ko ang gulay na tinanim ko at hindi na kailangang bumili ni mama." Lumingon ako kay Yuta na nakatayo sa tabi ko. Tinitigan ni Yuta ang garden ng tahimik at nagsalita, nang mahina sa unang pagkakataon sa loob ng 3 araw. Kung mayroon lang akong ganyang garden, hindi siguro ako matatakot na bumagsak ng ganito. Nang gabing iyon, bago sumakay sa bus pabalik, lumapit sa akin ang principal at nag-abot ng maliit na puting envelope. Mga regalo po mula sa mga bata. Binuksan ko ito. Sa loob ay isang sulat kamay at isang watercolor painting ng paaralan. Sa ilalim ng larawan ay may mga salitang Hapon na may pag-aatubili. "Hiroshi Sensei, salamat po at dumating kayo sa amin. Gusto po naming ngumiti kayo tulad namin." Dahil ang guro na nakangiti, maglalakas loob ang mga bata na sabihin ang nilalaman ng kanilang puso. Nakatayo ako at binasa ito ng 3 beses at saka ko tinakpan ang aking bibig. Tumulo ang luha ng hindi ko namamalayan. Sa bus pabalik sa Maynila, si Yuta ay nakaupo sa tabi ko at nagsalita ng pangungusap na nagpadurog sa aking puso. "Sir, kung ipinanganak lang ako sa ganitong uri ng paaralan, hindi siguro ako nag-isip na magpakamatay." Niyakap ko si Yuta ng mahigpit. Sa pagkakataong ito, hindi ko sinabi na, "Kaya mo yan." Sabi ko lang, "Patawarin mo ako dahil mali ang itinuro ko sa iyo sa buong buhay ko." Nang gabing iyon, sumulat ako ng email sa Ministry ng Edukasyon ng Hapon. Ang paksa ng email ay isang pangungusap lamang. "Pinapatay natin ang ating mga anak. Kailangan na itong itigil." Bumagsak ang pader sa aking puso ng gabing iyon. At alam ko na sa susunod na 4 na araw, hindi na ako si punong guro Tanaka mula sa Japan, kundi ako ay si Hiroshi, ang taong gustong makitang ngumiti ang bawat bata. Paggising ko sa ika-4 na araw, gumaan ang pakiramdam ko. Tila tinanggal ko ang steel armor na suot ko sa loob ng 26 na taon. Dinala ang aming delegasyon sa isang University Integrated School sa Maynila. Ito ang paaralan kung saan ang ilan sa mga pinakamahuhusay na bata sa Pilipinas ay nag-aaral na may pinakamaraming nakakapasok sa medical school sa bansa. Naisip ko, sa wakas, makikita ko na ang tunay na mukha ng sistema sa Pilipinas. Malamang may mga batang nag-aaral ng 10 oras araw-araw, may guro na namalo, at may silid para sa interogasyon. Ngunit ang nakita ko ay muling nagpabigla sa akin. 8:00 ng umaga, lahat ng bata ay nagbigay galang pa rin sa mga guro. Ngunit ang mga guro ay tumugon ng paggalang, may kamay sa dibdib, at sinabing, "Ngayon, matututo ako mula sa inyo, mga bata." Ang unang klase ay physics para sa senior high, Newton's Laws. Hindi nagbukas ng libro ang guro, hindi siya nagsulat ng formula, kundi nagdala siya ng isang tunay na bisikleta sa entablado at pinasakay ang 3 bata sa mga roller na may nakakabit na force meter. Ang unang bata ay dahan-dahan nagpedal, ang bisikleta ay dahan-dahan gumalaw. Ang pangalawang bata ay mabilis nagpedal, ang bisikleta ay umusad, ang pangatlong bata ay biglang tumigil sa pagpedal. Ang bisikleta ay umusad pa rin ng ilang sandali. Ang tanging tanong ng guro ay, "Ano ang nakita ninyo?" Sabay-sabay na nagtaas ng kamay ang mga bata. "Inertia sir, momentum sir, ang first law ni Newton sir." Ngumiti ang guro at nagbigay ng thumbs up.
Tama kayo. Gumugol lamang sila ng 7 minuto. Tiningnan ko ang relo at nabigla. Sa Japan, gumugol ako ng 2 buong klase upang ipaliwanag ang batas na ito. Kailangang isaulo ng mga bata ang mga formula, kumuha ng tala, at sumulat ng mahahabang equation. Ngunit dito, agad na naunawaan ng mga bata. At ang pinakamahalaga, lahat sila ay nakangiti. Sa ikalawang klase, dinala ng guro ang buong klase sa makerspace, isang malaking silid na puno ng 3D printer, electric saw, robotics, at tila laruan. Sinabi ng guro, "Ngayon, mayroon kayong 80 minuto upang lumikha ng isang bagay na magpapabuti sa mundo." Agad na naghati ang mga bata sa mga grupo. Isang grupo ang gumawa ng automated watering system para sa mga magsasaka. Isang grupo ang gumawa ng prosthetic arm mula sa plastic na bote para sa mga batang may kapansanan. Isang grupo ang gumawa ng robot upang tumulong sa pangongolekta ng basura sa ilog. Lumakad ako upang tingnan ang grupo na gumagawa ng prosthetic arm. Isang maliit na batang lalaki na nagngangalang Jay ang nag-assemble ng braso mula sa plastic bottle at tali. Nagtanong ako, "Bakit ito ang pinili mong gawin?" Sumagot si Jay nang hindi tumitingin. "Ang kaibigan ko po ay ipinanganak na walang kanang braso. Gusto ko siyang makayakap sa kanyang nanay gamit ang 2 braso." Natigilan ako at nanigas ang aking mga binti. Sa huling 15 minuto, pinapagpresenta ng guro ang bawat grupo. Ang lahat ng bata ay nagsalita ng may kumpiyansa, walang natatakot magkamali. Hindi nagbigay ng marka ang guro, kundi nagbigay ng iba't ibang kulay na star. Red star para sa brilliant idea. Yellow star para sa real societal impact. Blue star para sa inspires teacher to try. Lahat ng bata ay nakakuha ng star sa pisara. Nagtanong ako sa guro, "Paano ang mga batang hindi natapos?" Ngumiti ang guro, "Tapusin po nila bukas. Walang sino man ang maiiwan." Sa oras ng tanghalian, nakita ko ang grupo na gumawa ng prosthetic arm na tumakbo sa kanilang kaibigang may kapansanan upang subukan ang arm. Itinaas ng batang may kapansanan ang braso at niyakap ang 4 na kaibigan ng sabay-sabay at umiyak sa kaligayahan. Nakatayo ako at umiyak. Ito ang paaralan kung saan ang pinakamaraming bata ang nakakapasok sa medical school sa bansa. Ngunit walang umiiyak dahil sa pagbagsak sa pagsusulit, mayroon lamang umiiyak dahil sa arm na ginawa ng kaibigan para sa kanila. Nang hapon na iyon, dinala ako ng principal upang tingnan ang quiet room, isang silid na walang mesa o upuan. Mayroon lamang mga beanbag at mga halaman. Ang karatula sa harap ng silid ay nakasulat. Ang silid na ito ay para sa sinumang gustong mapag-isa ng sandali. Sinabi ng principal na ang ilang bata ay stressed, ang ilan ay nag-aaway sa kaibigan, ang ilan ay homesick lamang. Maaari silang pumasok at umupo, hindi na kailangang humingi ng pahintulot. Walang nagtatanong kung may problema. Nagtanong ako, "May mga batang nagpakamatay na ba rito?" Agad na sumagot ang principal, "Wala po, sir. Dahil alam ng lahat ng bata na kung gusto nilang mamatay, may lugar silang uupuan bago sila mamatay." Nakatayo ako ng matagal at tinakpan ang aking bibig. Ito na ang ika-4 na pagkakataon na umiyak ako sa trip na ito. Nang gabing iyon, sa bus pabalik, si Yuta ay nakaupo sa tabi ko at nagsalita ng mahina, "Sir, gusto ko po sanang mag-aral dito." Niyakap ko ang balikat niya at sumagot, "Gusto ko ring magturo dito." Nang gabing iyon, sumulat ako ng sulat sa aking anak na lalaki sa Tokyo, isang pangungusap lamang, "Natututo si Papa kung paano ka mapapangiti muli. Hintayin mo si Papa na bumalik." Ang pader sa aking puso ay bumagsak ng isa pang palapag. At nagsimula akong makita na ang kaligayahan ng mga bata ay hindi isang bagay na dapat isakripisyo para sa tagumpay, kundi ang pundasyon ng tunay na tagumpay. Sa ika-5 araw, nagising ako na may pinakamagaan na pakiramdam sa loob ng maraming taon. Dinala ang aming delegasyon sa isa pang rural school sa Mindoro. Isang maliit na paaralan na mayroon lamang 160 bata, karamihan ay mga batang mangyan. Akala ko ang ganitong uri ng paaralan ay laging na, walang kuryente, walang internet at ang mga bata ay hindi makakatapos. Ngunit nang pumasok ang bus sa paaralan, ang unang nakita ko ay isang karatula na gawa sa kahoy at pininturahan ng bahaghari, "Paaralan ng Puso, Matuto ng May Puso." Ang principal, isang babaeng nasa 40s na nagngangalang Ma'am Elma, ay nakasuot ng tradisyonal na damit ng mangyan, nagbigay galang at nagsalita ng malinaw na Hapon, "Maligayang pagdating po, Hiroshi Zenzei."
Naghanda po kami ng kakanin at pansit para sa inyo. Ngumiti ako nang hindi ko namamalayan. Alas 8 ng umaga, lahat ng bata ay nagbigay galang pa rin sa mga guro. Ngunit ang mga guro ay tumugon ng paggalang at yumuko upang yakapin ang bawat bata. Ang ilang bata ay yumakap pabalik, ang ilan ay humalik sa pisngi ng guro. Nakita ko ang isang batang mangyan na naglala ng braid para kay Ma'am Elma. Tumawa ng malakas si Ma'am Elma. Ang unang klase ay Indigenous People's Education. Pinaupo ng guro ang lahat ng bata ng pabilog sa sahig at hinayaang magkuwento tungkol sa alamat ng kanilang tribo sa kanilang sariling wika. Ang batang mangyan ay nagkuwento tungkol sa diwata na lumikha ng mundo sa pamamagitan ng awit. Ang guro ay hindi kumuha ng tala. Hindi siya nagtanong kung tama o mali, kundi pumalakpak siya at nagsabi, "Salamat at ipinakilala niyo sa akin ang inyong tahanan." Mahina akong nagtanong kay Ma'am Elma, "Paano po ang math at science?" Ngumiti siya, "Sa hapon po, pero natutunan mula sa totoong buhay." Nang hapon na iyon, dinala ng guro ang mga bata upang mag-aral sa rice field. Nagtanggal ng sapatos ang mga bata at lumakad sa putik. Ipinakita ng guro ang ugat ng palay. Ito ang fibrous root system. Sinabi ng math na mas marami ang water absorption ng fibrous root kaysa sa tap root. Ilang beses? Sabay-sabay na sumigaw ang mga bata. 10 beses, ma'am. Tumawa ang guro. Galing. Kung sino ang nakasagot, may dagdag na kakanin. Pagkatapos, itinuro ng guro ang isang insekto sa bukid. Kinakain ng insektong ito ang pests. Tinatawag itong food chain sa science. Masayang nagtatakbuhan ang mga bata upang manghuli ng insekto, ngunit walang sinumang nanakit sa palay, walang sinumang tumapak sa halaman. Sinundan ko ang isang batang mangyan na nagngangalang Itoy. May hawak siyang basket na gawa sa ratan. Tinanong ko siya kung gusto niya ang mag-aral sa bukid. Ngumiti siya nang halos mawala ang mata niya. "Opo sir, dahil nakakain ko ang palay na tinanim ko. At hindi na kailangang magpakapagod si mama." Nakatayo ako sa gitna ng bukid. Humangin ng malamig. Naamoy ko ang basang lupa. Pakiramdam ko ay bumalik akong bata. Nang gabing iyon, inanyayahan kami na matulog sa bahay ng mga batang mangyan. Nakatulog ako sa bahay ng isang bata na nagngangalang Itoy. Isang bamboo house na nakataas, walang kuryente, mayroon lamang lampara. Binigyan ako ni Itoy ng makapal na kumot at umupo upang magkuwento sa akin sa wikang mangyan. Hindi ko naintindihan, ngunit pinakinggan ko ang malambing na boses at nakatulog ng walang masamang panaginip sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Paggising ko sa ika-6 na araw, bago kami umalis, inabot sa akin ni Ma'am Elma ang isang cloth bag. Regalo po mula sa mga bata. Binuksan ko ito. Sa loob ay isang simpleng hand-woven bracelet at isang sulat kamay ng bata. "Hiroshi Sensei, salamat at pumayag kayong matuto ng dahan-dahan kasama namin. Hindi laging kailangang magmadali ang mundo. Sana po ay maging masaya kayo tulad namin mga bata." Mula kay Itoy at sa lahat ng kaibigan sa paaralan, isinuot ko agad ang bracelet at yumuko upang yakapin ng mahigpit si Ma'am Elma. Mahina akong tinapik niya sa likod at bumulong, "Ang mga batang Hapon ay tulad din ng mga batang mangyan, sir. Kailangan lang nila ng isang taong makikinig hanggang matapos." Sa bus pabalik sa Maynila, tiningnan ko ang bracelet at sinabi kay Yuta, "Bukas, haharapin natin ang pinakamabigat na bagay sa trip na ito." Nagtanong si Yuta, "Ano po, sir?" Sumagot ako ng nanginginig ang boses. Ang katotohanan na ang edukasyon sa Pilipinas ay hindi mabagal, kundi pinili nilang maging malalim. At makikita ko ang lalim na iyon sa ika-7 araw. Ang araw kung saan ang lahat ay madudurog at muling mabubuo. Ika-7 araw. Paggising ko sa huling araw ng immersion, ang puso ko ay tumitibok ng kakaiba. Ngayon, pupunta kami sa isang malaking high school sa Maynila. Ang paaralan na minsan ay may balita tungkol sa pagpapakamatay ng bata dahil sa stress 10 taon na ang nakalipas, ngunit pagkatapos noon, pinalitan ng paaralan ang buong sistema at ang suicide rate ay naging 0 sa loob ng 8 taon. Natatakot ako. Natatakot ako na ang makikita ko ngayon ay wawasakin ang propesyon ng pagtuturo na pinanghawakan ko sa buong buhay ko. Alas 8 ng umaga, dumating kami sa paaralan. Ang karatula sa harap ng paaralan ay nakasulat, "Paaralan ng Pag-unawa, walang sinuman ang maiiwan." Ang principal, isang lalaking nasa 60s na nagngangalang Sir Ramon, ay dating guro na muntik nang magpakamatay 20 taon na ang nakalipas
dahil sa labis na pagpilit sa mga bata hanggang sa mamatay ang isa. Ngayon, nagbigay galang siya at nagsalita ng nanginginig ang boses. Maligayang pagdating po. Dati akong guro na tulad ng kinakaharap ngayon ng Japan. Ngayon, gusto kong makita ninyo ang solusyon. Ang unang klase ay pakinggan hanggang matapos. Pinaupo ng guro ang mga senior high ng pabilog at pinaupo ang isang bata sa gitna. Ang batang lalaki na ito ay nagngangalang Boss. Sinubukan niyang magpakamatay noong nakaraang taon. Sinabi ng guro na ngayon, ikukuwento ni Boss ang kanyang karanasan. Ang aming tungkulin ay makinig hanggang matapos. Huwag humusga, huwag magpayo. Nagsimulang magkuwento si Boss nang nanginginig ang boses. Dati, laging 1 ang marka ko, pero nang mag-grade 11 ako, pinilit ako ni na mama at papa na mag-review ng 8 oras araw-araw. Sinabi kong pagod na ako, pero walang nakinig. Kaya uminom ako ng 30 sleeping pills. Tahimik ang silid. Nakita ko ang luha na umaagos sa pisngi ng ilang guro. Maraming gurong Hapon sa delegasyon ang yumuko. Nagpatuloy si Boss. Nang magising ako sa ospital, nakaupo si Sir Ramon sa tabi ko. Hindi siya nagalit. Hindi niya sinabi na mahina ako. Niyakap lang niya ang kamay ko at sinabing, patawarin mo ako dahil hindi ako nakinig sa iyo noon. Nang araw na iyon, umiyak ako sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Pagkatapos magkuwento ni Boss, pinataas ng guro ang kamay ng lahat ng bata at pinasabi ng isang salita kay Boss. Salamat at nagkuwento ka. Walang nagsabi na, kaya mo yan. Walang nagsabi na, mas magiging magaling ka sa susunod. Mayroon lamang, salamat at nagkuwento ka. Nakatayo ako at nanginginig ang mga binti. Ito ang klase na wala ako sa Japan. Sa oras ng tanghalian, dinala ako ni Sir Ramon upang tingnan ang safe room ang silid na dati ay ginagamit para sa interogasyon ng mga bata. Ngayon, ito ay naging silid na may malambot na sopa, beanbag, teddy bear at comic books. Ang karatula sa harap ng silid ay nakasulat. Ang silid na ito ay walang tama o mali. Mayroon lamang kuwentong gustong sabihin. Sinabi ni Sir Ramon na araw-araw, may average na 20 bata ang dumarating. Ang ilan ay tahimik na nakaupo. Ang ilan ay umiiyak. Ang ilan ay natutulog. Hindi kami nagtatala. Hindi kami naguulat sa magulang. Mayroon lang kaming taong nakaupo sa tabi nila. Nagtanong ako ng paos ang boses, paano ang mga batang nag-iisip na magpakamatay? Agad na sumagot si Sir Ramon. Mula nang nagkaroon ng silid na ito, wala nang bata ang namatay. Nang hapon na iyon, inanyayahan kaming sumali sa family meeting. Ang mga guro, magulang at bata ay nakaupo ng pabilog. Ang paksa ngayon ay, paano tayo magtutulungan para hindi labis na mapagod ang ating anak? Isang magulang ang nagsalita. Pinilit ko ang anak ko na mag-review ng 10 oras araw-araw. Nagtanong ang guro, masaya po ba ang anak ninyo? Tumahimik ang magulang. At pagkatapos ay umiyak. Isang batang babae ang nagsalita. Gusto ko pong tanungin ako ni na mama at papa araw-araw kung pagod ako, sa halip na tanungin kung anong marka ang nakuha ko. Tahimik ang silid. At pagkatapos, lahat ng magulang ay nagtaas ng kamay at nagsalita ng parehong salita. Patawad. Nakatayo ako at umiyak. Ito ang meeting na wala sa mga paaralang Hapon, ngunit ito ang meeting na nagliligtas ng buhay ng mga bata. Bago kami umalis, inabot sa akin ni Sir Ramon ang isang envelope. Regalo po mula kay Boss. Binuksan ko ito. Sa loob ay isang sulat kamay ng bata. Hiroshi Sensei. Akala ko dati ang tagumpay ay grade 1. Pero ngayon, alam ko na ang tagumpay ay ang may taong makikinig hanggang matapos. Salamat po at dumating kayo sa amin. At sana po bumalik kayo upang pakinggan ang mga batang Hapon hanggang matapos din. Mula kay Boss, na muntik nang mamatay pero nakakangiti na ngayon. Mahigpit kong niyakap ang sulat at umiyak sa gitna ng campus, hindi alintana kung paano ako tiningnan ng ibang gurong Hapon. Sa bus pabalik sa paliparan, si Yuta ay nakaupo sa tabi ko at nagsalita ng pangungusap na nagpadurog sa akin. Sir, hindi na po ako magpapakamatay dahil alam ko na may taong handang makinig sa akin. Niyakap ko si Yuta ng mahigpit at nagsalita ng nanginginig ang boses. Babalik ako sa Japan at pakikinggan ko ang lahat ng bata hanggang matapos kahit pa mawala ang posisyon ko bilang principal. Nang gabing iyon, bago sumakay sa eroplano, nakatayo ako sa Anaiya, nakatingin sa karatula na salamat sa pagbisita sa Pilipinas at nagbigay galang ako sa lupaing ito sa unang pagkakataon sa aking buhay. Alam ko na ang 7 araw na ito ay hindi isang immersion,
kundi isang muling pagsilang. At bukas, paglapag ng eroplano sa Tokyo, hindi na ako si Punong Guro Tanaka, kundi si Hiroshi, ang taong handang baguhin ang buong sistema ng edukasyon upang ang 4 milyong estudyanteng Hapon ay ngumiti muli. Lumapag ang eroplano sa Haneda Airport alas 4 ng umaga. Naglakad ako palabas ng terminal nang nanginginig ang aking mga binti. Si Yuta ay naglalakad sa tabi ko. Ang kanyang mukha na dating maputla ay may maliit ng ngiti, ngunit alam kong nagsisimula pa lang ang tunay na laban. 3 araw pagkatapos bumalik sa Japan, nagpatawag ako ng meeting para sa lahat ng principal sa Tokyo na pinangangasiwaan ko. 400 tao ang nakaupo sa malaking conference room, naghihintay. Binuksan ko ang unang slide larawan ng mga batang Pilipino na nakangiti ng malawak sa ilalim ng puno ng Nara. Ang caption sa ilalim ng larawan ay isang pangungusap lamang. Ito ang mukha ng mga batang hindi kailanman nag-iisip na magpakamatay. Tahimik ang silid. Ikinuwento ko ang 7 araw sa Pilipinas, lahat-lahat mula sa water rocket hanggang sa safe room. Mula kay Itoy na nagturo sa akin na matuto, ng dahan-dahan hanggang kay boss na nagsabing salamat at pinakinggan mo ako hanggang matapos. Pagkatapos kong magkuwento, pinatay ko ang ilaw at nagpatugtog ng video na palihim kong kinunan. Larawan ni boss na nagkukuwento tungkol sa pag-inom ng 30 sleeping pills. Larawan ng batang babae na niyakap ang kaibigan gamit ang prosthetic arm na gawa sa plastic na bote. Larawan ni Sir Ramon na umiiyak sa gitna ng family meeting. Tahimik ang conference room hanggang sa marinig ang hikbi. Isang prinsipal ang nagtaas ng kamay, umaagos ang luha sa kanyang mukha. 3 na ang estudyante ko na nagpakamatay ngayong taon. Hindi ko alam ang gagawin. Isa pa ang nagtaas ng kamay. Pinagalitan ko lang ang isang bata hanggang sa umiyak siya kahapon dahil 2nd place lang siya sa ranking. Itinaas ko ang aking kamay upang patigilin ang lahat at nagsalita ng pangungusap na pinraktis ko sa buong gabi. Mula ngayon, ititigil natin ang pagpatay sa ating mga anak. Ipapasa ko sa ministry ang panukalang pakinggan hanggang matapos sa buong bansa. Ang bawat paaralan ay dapat may safe room. Ang bawat guro ay dapat matuto kung paano pakinggan ang mga bata hanggang matapos bago magalit. Ang sinumang hindi sumasang-ayon ay maaaring magbitiw ngayon. Sumabog ang conference room sa malakas na palakpakan. Maraming guro ang tumayo at pumalakpak hanggang sa mamula ang kanilang mga kamay. 1 buwan pagkatapos, opisyal na inihayag ng Ministry ng Edukasyon ng Hapon ang pilot program na Philippine Miracle Model sa 1,000 paaralan. Nagsisimula sa aking paaralan. Pinalitan ko ang pangalan ng paaralan mula sa Tokyo North High School patungong Paaralan ng Pag-unawa. Ang bagong karatula ay nakasulat sa Filipino at Hapon. Walang sinuman ang maiiwan. Ang dating interrogation room ay giniba at ginawang safe room. May malambot na sopa, beanbag, Philippine Carabao na laruan at mga halaman. Ang karatula sa harap ng silid ay nakasulat. Ang silid na ito ay walang tama o mali, mayroon lamang kuwentong gustong sabihin. Ang unang klase ng bagong semestre, nakatayo ako sa harap ng grade 11. Hindi ako nagbukas ng libro, hindi ako nagsulat ng formula, kundi pinaupo ko ang mga bata ng pabilog at nagsalita ng isang pangungusap. Ngayon, makikinig ako sa inyo hanggang matapos. Sinumang gustong magkuwento, malaya kayong magsalita. Ang unang bata ay nagtaas ng kamay, ang batang lalaki na bumagsak sa math. Nagkuwento siya na laging nag-aaway ang kanyang mga magulang. Hindi siya makapag-aral, pero hindi siya naglakas loob na sabihin kanino man. Ang pangalawang bata ay nagtaas ng kamay, ang batang babae na nag-isip na magpakamatay. Nagkuwento siya na natatakot siyang pumasok sa universidad, kaya hindi siya makatulog. 40 minuto ang lumipas. 20 bata ang nagkuwento ng kanilang sariling karanasan. Walang nang asar, mayroon lamang. Salamat at nagkuwento ka. Sa klase na iyon, walang sinumang nag-aral ng math, ngunit lahat ay nag-aral ng humanity. Nang gabing iyon, nag-text si Yuta sa akin. Sir, nakangiti ako buong araw ngayon. Salamat at pinakinggan mo ako hanggang matapos. Ngumiti ako hanggang sa lumuha at sumagot. Dapat mas magpasalamat ako sa Pilipinas na nagturo sa akin na ang tunay na guro ay ang makinig hanggang matapos bago magturo. Nang gabing iyon, kumalat ang balita sa buong bansa. Ang prinsipal ng isang sikat na paaralan ay binago ang buong sistema pagkatapos ng 7 araw na immersion sa Pilipinas.
Ang mga komento ay puno ng mga mensahe. Nagsimula ng magising ang Japan. Salamat sa Pilipinas sa pagliligtas sa mga batang Hapon. Nakatayo ako sa balkoni ng aking bahay, nakatingin sa mga bituin sa Tokyo at nagbigay galang sa timog. Salamat sa lupaing muling nagbigay sa akin ng buhay. Ngunit hindi pa tapos ang kuwento. Dahil sa susunod na 3 buwan, ibabalik ko ang 4,000 gurong Hapon sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi para mag-aral, kundi para magbigay galang at sabihin sa lahat ng batang Pilipino, kayo ang mga bayani namin. Kayo ang nagliligtas sa buhay ng 4 na milyong batang Hapon. 3 buwan pagkatapos, ang isang malaking eroplano mula sa Japan ay muling lumapag sa NAIA. Sa pagkakataong ito, hindi isang maliit na delegasyon, kundi 4,000 gurong Hapon. Lahat ay nakasuot ng puting shirt na may burda ng salitang, Salamat Pilipinas sa Filipino at Hapon. Nakatayo ako sa unahan, sa tabi ni Yuta na nakangiti ng malawak at ni Boss na lumipad mula sa Maynila upang sumalubong sa amin. Sa harap ng University Integrated School, 800 batang Pilipino ang nakatayo sa hanay na may hugis puso, may hawak na mga karatula na nakasulat sa sulat kamay ng bata. Yokoso Sensei, salamat po sa pagbalik. Si Sir Ramon, Ma'am Elma, at lahat ng guro na nag-welcome sa akin ay nakatayo roon. Diretso akong naglakad kay Sir Ramon, yumuko at nagbigay galang sa kanyang mga paa sa tunay na paraang Filipino at nagsalita ng nanginginig ang boses. Dati po akong guro na pumapatay ng mga bata nang hindi ko alam. Ang Pilipinas po ang nagligtas sa buhay ng 4 na milyong batang Hapon. Ngayon, dinala ko ang 4,000 guro upang magbigay galang. Salamat po. Itinaas ako ni Sir Ramon, niyakap ng mahigpit at umiyak sa gitna ng campus. Ang mga batang Pilipino at mga gurong Hapon ay sabay-sabay na umiyak. Si Boss, ang batang uminom ng 30 sleeping pills, ay lumapit sa akin. Iniabot niya ang kanyang kamay. Hiroshi Sensei, volunteer po ako ngayon sa safe room ng paaralan. Araw-araw, may average na 30 bata ang nakikipag-usap at wala nang namamatay. Niyakap ko si Boss ng mahigpit hanggang sa nanginginig ako. Nang hapon na iyon, nagdaos kami ng malaking kaganapan na tinatawag na Araw ng Pakikinig. 10,000 gurong Hapon ang nakaupo ng pabilog kasama ang 800 batang Pilipino. Ang mga batang Pilipino ay nagkuwento ng kanilang sariling karanasan. Ang mga gurong Hapon ay nagkuwento tungkol sa mga batang nagpakamatay sa kanilang mga paaralan. Isang batang mangyan na nagngangalang Itoy ang tumayo at nagsalita ng dahan-dahan sa Filipino. Akala ko po dati na mayaman ang mga Hapon kaya masaya. Pero nagkuwento si Hiroshi Sensei na mayaman daw ang mga Hapon pero hindi nakangiti. Gusto ko pong ngumiti kayong lahat tulad ko. At lumakad si Itoy ng diretso sa akin. Iniabot ang silver necklace na ibinigay niya sa akin. 3 buwan na ang nakalipas. Ngunit sa pagkakataong ito, may dagdag na charm na hugis puso. Dinagdagan ko po ng puso, sir, dahil pinalaki niyo ang puso ko. Isinuot ko agad ang necklace at yumuko upang magbigay galang sa maliit na batang mangyan na iyon muli. Nang gabing iyon, nakatayo ako sa entablado sa gitna ng campus. Nanginginig ang microphone sa aking kamay. 3 buwan na ang nakalipas, dumating ako rito bilang isang mapagmataas na principal. Akala ko wala nang matututunan ang Japan sa Pilipinas. Ngunit ang 7 araw na iyon ang nagpatay sa akin at muling nagbigay buhay bilang isang tao na nakauunawa sa kahulugan ng salitang guro. Ngayon, hindi ako ang kinatawan ng Japan. Ako ang kinatawan ng 4 na milyong batang Hapon upang magbigay galang at magpasalamat sa lupaing Pilipinas na nagturo sa amin na ang tunay na tagumpay ay hindi marka ng pagsusulit, hindi world ranking, kundi ang bilang ng mga bata na nakangiti bago matulog bawat gabi. Tumigil ako at yumuko upang magbigay galang sa lupaing Pilipinas muli. 4,000 gurong Hapon ang tumayo at sabay-sabay na nagbigay galang. Ang tunog ng salamat po ay umalingaw-ngaw sa buong NAIA. Nang gabing iyon, naglakad ako ng mag-isa sa campus, nakatingin sa mga bituin, at mahinang nagsalita sa sarili. Ang kadakilaan ng isang bansa ay hindi sinusukat sa matataas na gusali o high-speed rail, kundi sa ngiti ng huling bata na binaliwala. Nagbigay galang ako sa mga bituin at nangako sa sarili ko. Bawat taon, ibabalik ko ang mga gurong Hapon dito, hanggang sa ang bawat batang Hapon ay makangiti ng kasing lawak ng mga batang Pilipino. Dahil ang tunay na milagro ay hindi nangyayari sa lab o sa examination room, kundi sa puso ng mga taong pumapayag na makinig hanggang matapos.
At ang Pilipinas ang pinakadakilang guro na nagkaroon ng mundo. 1 taon ang mabilis na lumipas. Nagbago ang Tokyo na halos hindi ko na ito makilala. Inihayag ng Ministry ng Edukasyon ng Hapon ang pagpapatupad ng Philippine Miracle Model sa buong bansa. Ang bawat paaralan ay dapat may safe room. Ang bawat guro ay dapat sumailalim sa training na pakinggan hanggang matapos ng hindi bababa sa 40 oras. At tuwing umaga, ang mga paaralan sa buong Japan ay dapat may seremonya ng paggalang sa mga guro at ang mga guro ay nagbibigay galang sa mga bata. Ang suicide rate ng mga estudyanteng Hapon ay bumaba ng 72% sa loob ng 1 taon. Ang balita ay kumalat sa buong mundo. Pinangalanan ito ng BBC News na The Smile Revolution from the Philippines. Ako ay tinawag sa ministry. Inabot sa akin ng kalihim ng edukasyon ang kanyang kamay. Tanaka-san, ikaw ang bayani ng bansa. Nagbigay galang ako at sumagot. Hindi po ako, sir, kundi ang batang Pilipino na nagngangalang Itoy, ang batang nagngangalang Boss, at lahat ng gurong Pilipino na yumakap sa akin nang umiyak ako. Tumahimik ang kalihim nang sandali at nagsalita ng pangungusap na nagpaluha sa akin muli. Sa susunod na taon, magpapadala kami ng 10,000 gurong Hapon para mag-training sa Pilipinas at aanyayahan namin ang 10,000 gurong Pilipino sa Japan upang magnitian ang mga bata ng 2 lupain. Nang gabing iyon, umuwi ako. Ang aking 17 taong gulang na anak na lalaki na matagal nang hindi ngumiti ay tumakbo at niyakap ako sa pintuan. Papa, 100th place lang ako sa ranking ngayon, pero ang saya-saya ko dahil tinanong ako ni Sensei kung pagod ako bago niya tanungin ang marka ko. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak at umiyak sa kanyang yakap sa unang pagkakataon. Nang gabing iyon, binuksan ko ang computer at sumulat ng huling sulat sa lahat ng guro sa Pilipinas, lalo na kina Sir Ramon, Ma'am Elma, at sa mga batang nagpabago sa aking buhay. Mahal na mga guro at lahat ng batang Pilipino, 1 taon na ang nakalipas, dumating ako sa inyo bilang isang taong nawawala. Ngayon, isinusulat ko ang sulat na ito mula sa Tokyo na muling nakangiti. Ang 80,000 safe room ay naitatag na sa buong Japan. Nagsimula ng magsabi ng salamat at okay lang iyan ang mga batang Hapon ng mas madalas. At sa bawat ngiti ng isang bata, sinasabi ko sa kanya na iyan ang regalo mula sa Pilipinas. Sa susunod na taon, dadalhin ko ang aking anak kay Itoy. Hahayaan ko siyang kumain ng kakanin at pansit sa ilalim ng puno ng Nara at hayaan ko siyang matuto na ang kaligayahan ay hindi nagmumula sa rank 1 kundi sa may taong makikinig hanggang matapos. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang dakilang guro ay hindi ang gumagawa sa bata na maging pinakamagaling, kundi ang gumagawa sa bata na gustong gumising at pumasok sa paaralan araw-araw. Mula ngayon, sa bawat ngiti ng isang batang Hapon, magbibigay galang ako sa timog at mahinang sasabihin, Salamat Pilipinas sa pagliligtas sa aming buhay. Nang may paggalang at pagmamahal, Hiroshi Tanaka, dating mapagmataas na punong guro, ngunit ngayon ay isang tao lamang na gustong makitang ngumiti ang lahat ng bata. Pinindot ko ang send at isinara ang computer. Naglakad ako palabas sa balcony, nakatingin sa mga bituin sa Tokyo. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, nakita ko ang maraming bituin dahil wala ng luha na tumatakip sa aking paningin. At alam ko na ang milagro na tinatawag na Philippine Miracle ay hindi nagtapos sa 7 araw, kundi nagsisimula pa lamang at lalaganap sa buong mundo hanggat may isang bata na gustong ngumiti. 5 taon ang mabilis na lumipas. Naiya, isang mainit na Sabado. Nakatayo ako sa harap ng arrival gate kasama ang aking 22 taong gulang na anak na lalaki. Nakasuot siya ng puting shirt na may burda ng Salamat Pilipinas tulad ng suot ko 5 taon na ang nakalipas, ngunit sa pagkakataong ito, puro Filipino. Si Itoy, ang maliit na batang mangyan 5 taon na ang nakalipas, ay principal na ngayon ng paaralan ng puso sa Mindoro. Nakatayo siya at naghihintay sa akin kasama ang 100 batang mangyan. Lahat ay may hawak na mga karatula na gawa sa kahoy na nakasulat, Yokoso Hiroshi-san, ngayon po, kami naman ang magiging guro ninyo. Yumuko ako at nagbigay galang kay Itoy sa kanyang mga paa. Itinaas ako ni Itoy at niyakap ng mahigpit at bumulong. Nagturo po kayo sa akin na hindi kailangang magmadali ang mundo. Ngayon, ituturo ko rin sa anak ninyo. Si Boss, ang batang uminom ng 30 sleeping pills, ay isa ng sikat na child psychiatrist sa bansa.
Lumapit siya at niyakap ako at inabot ang isang imbitasyon. Bukas po, ikakasal na ako. Inaanyayahan ko po kayong maging witness ko at ng aking bride. Ang bride ko po ay isang gurong Hapon na nag-isip ding magpakamatay tulad ko. Pero nakangiti na siya ngayon dahil narinig niya ang kwento ko mula sa inyo, sir. Niyakap ko si boss ng mahigpit hanggang sa nanginginig ako. Nang gabing iyon, sumakay kami sa van papunta sa bundok, papunta sa dating paaralan ni Itoy. Sa ilalim ng parehong malaking puno ng nara, naghanda ang mga bata ng kakanin at pansit para sa amin tulad ng unang araw. Iniabot ni Itoy ang microphone sa akin. Sir, kwentuhan niyo po ang mga bata kung paano niyo nabago ang buong bansa ng Japan. Tumayo ako, tiningnan ang 100 bata at nagsalita ng hindi na nanginginig ang boses dahil sa isang bata na nagngangalang Itoy na nagsabi sa akin na hindi laging kailangang magmadali ang mundo. At isang bata na nagngangalang Boss na nagsabi sa akin na, salamat at pinakinggan mo ako hanggang matapos. Ang dalawang salitang iyon ang nagpabago sa isang guro, nagpabago sa isang paaralan, nagpabago sa isang bansa, at nagpapabago sa mundong ito. Pumalakpak ng malakas ang mga bata at umawit ng salamat, Pilipinas version ng mga mangyan na sila mismo ang gumawa. Nang gabing iyon, natulog kami ng anak ko sa bahay ni Itoy. Tulad ng 5 taon na ang nakalipas, sa ilalim ng ilaw ng lampara, nagtanong sa akin ang anak ko bago matulog, Papa, kung hindi tayo dinala ng eroplano sa Pilipinas, ganito pa rin po ba kayo? Ngumiti ako sa dilim. Malamang hindi anak. Malamang magiging principal pa rin ako na pumapatay ng mga bata nang hindi ko alam. Pero dinala tayo ng tadhana rito at ang Pilipinas ay hindi lamang isang stopover, kundi ang pangalawang tahanan ng ating puso. Kinabukasan, ginanap ang kasal ni na Boss sa dating University Integrated School campus. Ang bride ay isang gurong Hapon na dati ay nag-training dito. Nakasuot siya ng puting Filipiniana at nagbigay galang sa lahat ng panauhin. Binasa ni na Boss at ng bride ang kanilang sinumpaan na sila mismo ang sumulat. Nangangako kami na makikinig kami sa isa't isa hanggang matapos araw-araw. Magtatayo kami ng safe room para sa lahat ng bata. At ikukuwento namin ang milagro ng 7 araw ni Hiroshi Sensei sa aming mga anak. Nakatayo ako bilang witness, umaagos ang luha ng hindi ko namamalayan. Pagkatapos ng kasal, nakatayo ako ng mag-isa sa campus, nakatingin sa malaking puno ng nara na nakatayo pa rin doon at nagbigay galang sa lupaing Pilipinas sa huling pagkakataon sa trip na ito. Salamat sa pagpapatay sa akin at muling pagbibigay buhay bilang isang tao na marunong magmahal sa mga bata ng totoo. Mula ngayon, sa bawat ngiti ng isang bata sa buong mundo, alam ko na iyan ay ngiti na nagmula sa Pilipinas. At ang milagro na tinatawag na Philippine Miracle ay hindi matatapos hanggat may isang bata na gustong ngumiti at isang guro na pumapayag na makinig hanggang matapos. Tumalikod ako at lumabas sa campus. Naghihintay ang aking anak sa kotse. May pinakamalawak na ngiti sa kanyang buhay. Ang eroplano ay lumipad mula sa NAIA. Tiningnan ko ang lupaing Pilipinas na unti-unting lumiliit at mahinang nagsalita sa sarili. Pagdating natin sa Tokyo, ibabalik natin ang puso ng Pilipinas sa bahay at hahayaan natin na lumaganap ang puso na iyon sa buong mundo. Dahil ang mundong ito ay hindi nangangailangan ng pinakamahuhusay na bata, kundi ng mga bata na may pinakamaraming ngiti. At ang ngiting iyon ay nagsimula sa lupaing tinatawag na Pilipinas